Kung may plano ang Diyos, meron ding plano ang kaaway. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna ng happy birthday si Brother Lowy Katap. So nakikigalak po kami sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa Sons of God. Now, ano po ba yung Sons of God? Tandaan po natin, meron lang isang Son of God. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo at wala nang iba pa. Now, sa Bible po, meron ding tinatawag na Sons of God plural. Ito po ay tumutukoy sa mga anghel. Kumbaga dun sa kalangitan, sa trono ng Diyos, meron dong mga, kumbaga assembly, mga Sons of God. Now, hindi po sila mga anak ng Diyos in a sense na parang tayo. Tayo po kasi ay adopted sons of God. Parang, basically, ang ginawa sa atin ng Diyos ay inampun tayo at binigyan tayo ng posisyon ng katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Kaya very special tayo. Now, yung sons of God in Scripture, sons of God often refers to angels highlighting their role as created beings who serve God. Unlike Christ, the eternal Son, they are creatures under divine authority. It is possible that fallen angels were once called sons of God. So, posible mga demons, dati silang mga sons of God. As they originally belonged to God's heavenly host. Their rebellion transformed them from ministering spirits into enemies of God, contrasting their former glory with their present ruin. Sabi po rito sa Job chapter 1 verse 6, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Dumating ang araw na mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So, possible na yung mga sons of God, sila yung mga angels, pre-represent nila yung sarili nila sa Diyos. Kasi marahil merong mga, I'm not sure kung ano nangyayari sa langit, no? Konting-konti lang yung alam natin kasi sa Biblia, konting-konti lang yung revelation ng Diyos patungkol sa langit. Mabibilang mo lang talaga sa daliri eh. As in, konting-konti lang talaga. But I would say it's a whole new world, no? It's a new dimension, it's a different dimension na merong iba't ibang kaganapan. Araw-araw may mga nangyayari doon, no? May sarili silang agenda, mga events, mga activities na iba sa activity natin. So, eto, they're presenting themselves before God. Marahil, maraming pag-uutos yung Diyos sa kanila. Na si Satan din. So, I'm not sure kung ano exactly nangyari kasi ito lang yung sinasabi. Satan also came among them. So, iniisip ko nga, hindi ba mga demons din yung kasama ni Satan dito? I'm not sure, no? Pero ang sinasabi ng ilang mga Bible scholars, yung sons of God dito, they are holy angels. And then si Satan kasama nila. Definitely, they're having their own normal agenda. Ito po yung katuruan natin ngayong araw. Sons of God are angels who serve God. No? So, yun yung designation nila. Nilikha sila ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At something very interesting, yung mga angels, they were ministering spirits. Nilikha sila ng Diyos. Part of their duty is to serve the people of God, serve the church. So, nagpapadala yung Diyos ng mga angels. Siyempre, nangyayari yan sa spiritual realm. Hindi ko rin alam kung paano exactly nangyayari yon. But one thing is for sure, kung paanong merong battle dito sa physical realm, dito sa physical na mundo, meron ding mga battles sa spiritual realm. Meron mga digmaan na nagaganap sa spiritual na realidad. Kung paano yung mga bansa nag-aaway-away at yung mga tao mayroong mga hidwaan, may mga patayan, may genocide, massacre, I believe there are spiritual powers behind that. Merong mga diablo na kumikilos behind those evil dito sa mundo. Yung sons of God, yung mga angels, mga holy angels, sa spiritual realm, inuutusan sila ng Diyos na maglingkod sa iglesia, sa church. At sa maraming kaparaanan, i-fulfill yung mga duty kagaya ng
nung sinugo si Michael, the Archangel, si Gabriel, basta related sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, si Gabriel laging nandun. May mga ganong instances. Sa panahon ni Abraham, mayroon siyang mga isinugong mga angels. Sa panahon ni Lot, may angels na isinugo ang Diyos para iligtas si Lot. At nung nasa kulungan sila Peter, meron ding angel na inutusan ng Diyos para tulungan si Pedrong makalaya sa kulungan. So on and so forth. Napakaraming mga istorya sa Bible na nagsisend yung Diyos ng anghel. Yung hindi ko makakalimutan, yung isang anghel na sinugo ng Diyos para tulungan yung bayan ng Israel. Isang anghel lang pinatay 185,000 Assyrian soldiers. Overnight, ubos lahat, no? So may mga ganong instances. Now, pangalawa po, some angels abandon their position. So, isipin niyo po, no? Ang ganda ng posisyon ng mga anghel. No? Nilikha sila ng Diyos, meron silang designated position. Ang ganda, nandun sila, kapiling nila yung Diyos. Pero merong mga anghel na inabandon na nila yung kanilang posisyon na yon. Sabi po rito sa 2 Peter chapter 2, basahin muna natin yung 6, Jude chapter 6. And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains, for judgment on the great day. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan. So, probably, yung position nila, yung tirahan nila, yung sa langit, kapiling ng Diyos. Nagrebelde sila. I can only, imagine, si Satanas, kumbaga, dinisib niya yung mga angels, sinama niya sa pagre-rebelde. Now, etong mga angels na to, mga fallen angels na to, sila ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. So, naniniwala po ako na may mga fallen angels, may mga demons na kumikilos dito sa ating mundo. Pero at the same time, meron din mga fallen angels na nakatali na. Katulad nito, iginapos na. Kumbaga, waiting na lang sila for Judgment Day. Ako nga rin, naniniwala na si Satan, nung dumating dito ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, tinali na rin siya. Waiting na lang rin for Judgment Day. So, pero, on the other hand, marami pa rin mga demons na nakakawala. They're still, deceiving people, influencing people. Number 3, Satan is the leader of angelic rebels. So, alam naman natin yan, mababasa natin sa Book of Revelation at sa maraming mga verses sa Bible na si Satan yung kanilang leader. Sa mga teachings ni Jesus Christ, Jesus taught us that, si Satan meron siyang kingdom. So, apparently, yung kingdom na yan, binubuo ng mga angels, mga fallen angels. Now, sabi po rito 2 Peter chapter 2, verse 4, For God did not spare angels when they sinned. Nung nagkasala yung mga anghel, nagrebelde, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Sapagkat, kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nung magkasala sila, ibig sabihin, hindi sila pinatawad, kundi sila ibinulid sa impyerno. Now, yung impyerno na yan, mga kapatid, hindi pa yan yung final hell. Maganda nga yan, yung term yan, Tartaro eh. Yung Tartaro na yan, parang kulungan lang, no? Pero place of torment yan, may paghihirap dyan. Kundi sila ibinulid sa Tartaro, sa impyerno, at nilagyan ng mga tanikala. Nakatali na sila ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. So, nakatali sila doon, waiting then for judgment. So, yan yung status ng mga fallen angels. So, sons of God are angels who serve God, and it's possible na yung ibang mga sons of God nagrebelde, and then si Satan yung leader nila. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? May dapat ba tayong i-apply dito? Number 1, treasure our privileged position in Christ. Alam niyo po, napakaganda ng position natin sa ating Panginoon Jesucristo. Tayong mga niligtas na ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. We just have to treasure our position. Alam niyo po ba, isang malaking karangalan na maglingkod sa Diyos. Si Satan, hindi niya nakita na karangalan yun, no? For some reason, nagrebelde siya laban sa Diyos. Sa atin, mga kapatid, it's really a privilege to serve the Lord Jesus Christ.
wala nang mas hihigit pang oportunidad na pwede tayong, gawin nating kayamanan, maging treasure natin. Maliban na lang na, naglilingkod tayo sa Panginoon. That's our greatest treasure. We can treasure our privileged position in Christ. Mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, huwag mong ikumpara yan sa kahit kanino. Kung ano yung binigay na buhay sa iyo ng Panginoon, treasure that life. Pagpahalagahan mo. Huwag mo ikumpara sa iba. Iba yung binigay ng Diyos sa iba. Don't compare, no? I-treasure mo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Lalo na yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon, yung posisyon na meron ka sa Panginoong Jesucristo, you treasure that. Pagpahalagahan natin. Number 2, test every spirit whether they are from God. Lahat po ng mga spirits, tinetest po natin yan. Na huwag mong isiping mga kaluluwa at mga espiritu, no? Pag sinabi natin spirit, malawak po yan. It can be a philosophy, it can be a principle, it can be a teaching. Sa panahon po kasi na yung test every spirit, ibig sabihin mga teachings yan, mga false teachings, false doctrines. Sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga paniniwala na, hindi sa Diyos? Madali lang naman malaman, mga kapatid, kung ano yung hindi sa Diyos eh. Kapag ang isang pananaw, isang prinsipyo, hindi yan nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, that's not from God. Kalimutan mo na yan. Hindi ka dadalhin yan sa tama. Kapag ang isang bagay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, isang pananaw, isang prinsipyo, isang katuruan, at nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Panginoon, sundan mo yan. Dadaling ka yan sa tama. Kapag yan hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, pero nagpapasaya yan sa iyo, yan ay tinatawag nating devil's scheme. Patibong, trap ng kaaway. Ulitin ko, pag ang isang bagay o isang pananaw, isang prinsipyo o isang desisyon ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, pero nagpapasaya sa atin, yan ay isang patibong na parang inihahain sa atin, pero ang dulo niyan ay pagkawasak natin. Pagkawasak ng relasyon natin, ng pamilya natin, ng sarili natin, trabaho, karir, yung reputasyon natin, integridad natin, lahat wawasakin. Kaya pag merong iprepresenta sa iyo, whatever, kung sino man, na hindi nagbibigay ng kaluguran pero nagpapasaya sa iyo, o nagbibigay ng excitement sa iyo, o something na napiplease yung iyong katawan, isipin mo, pain yan. Merong kawil yan, ikakabit yan sa bibig mo, tapos hahatain ka na, palayo sa Diyos. Test every spirit whether they are from God, and triumph over devil schemes through Christ. Again, devil schemes po yon. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6, verse 12. For our struggle is not against flesh and blood. Meron tayong digmaan. Ang digmaan natin sa diablo, sa spiritual beings. At pag binasa niyo po yung Ephesians chapter 6, makikita niyo dyan yung mga scheme, ibig sabihin mga patibong ni Satanas, ng diablo, para pabagsakin tayo. Lahat po ng patibong na ibinibigay sa atin ni Satan, maganda, mabuti sa paningin, masarap, no? Nakakaakit, pero ang dulo niyan ay ating pagkawasak. Magtatagumpay po tayo laban sa mga patibong ng kaaway sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil si Jesus po ay nagtagumpay na sa kaaway. Now, ano pong kailangan natin? Tularan natin si Jesus Christ. Alam niyo po yung sabi ng Panginoong Jesucristo nung ipapako na siya sa krus? Kasi kung tatanungin mo si Satan, ayaw ni Satan na magkaroon ng salvation yung sangkatauhan eh. Now, and I believe, yun yung background kung ba't sinabi ni Jesus kay Peter, get behind me, Satan. Kasi si Peter, ayaw niyang ipako si Jesus sa krus. Ayaw niyang mapahamak si Jesus kasi gusto niya iligtas si Jesus. Pero si Jesus, he knew that's the only way to save people, through the cross. So, tayo po magtatagumpay tayo laban sa mga patibong ng kaaway. Kung tutularan nating Panginoong Jesucristo, nasasabihin natin sa ating mga sarili, not my will, but your will be done. Hindi kalooban ko, hindi kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan ng Ama, yun ang susundin natin. Now, para po sa ating discussion, how do you practically test every spirit if they are from God? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, I thank you for your constant presence. You are always with us and never abandon us. Please protect me and my family from devil's schemes
designed to destroy us. Protect our relationships. It is the work of the enemy to make our family miserable. Protect us from evil and guard our hearts from deception. Guide our steps in righteousness and keep us close to Christ. Lead us in wisdom each day, and let your Spirit strengthen us to walk faithfully in your will. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo sa inyong pagsababay dito sa ating channel. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.